Hola from Barcelona. After may pakita ko sa inyo ang Besalú, ang isa sa pinakamagandang medieval architecture dito sa Spain, idadalhin ko naman kayo sa Olot na located sa Garrotxa, isang region din dito sa Girona. Isang lugar kung saan marami kayo makikitang bulkan. Wala nang active volcanoes dito sa Catalonia. Lahat sila patay na. Kung nais mo makakita ng active na volcano ay pumunta ka lang sa Canarias. Ang Olot ay 15 minutes away lang from Besalú. Isa sa pinakapaborito namin gawin ng pamilya ko ay ang mag-unwind sa natura. Maglakad-lakad sa gubat, mag-picnic at humigop ng sariwang hangin. Maganda na sa katawan, mura ka pa. Tulad ng Besalú, dito sa Olot, marami kang makikitang medieval architectures. Para ka talagang nasa loob ng mga pelikula tulad ng Braveheart, The Lord of the Rings, or Gladiator. Ang plano talaga namin today, bisitahin ang bulkan ng Crosscat. Dahil mahabang lalakarin, iniisipan muna namin na mag-lunch. Today, wala kaming baong pagkain. Snack lang. Kaya naisipan namin pumunta sa isang restaurant. Nakita lang namin sa Google na may mataas na rating. Sabi ng pamilya ko, bago ka pumunta sa isang restaurant, kailangan tumawag ka muna. Tulad ng mga hair salon, kailangan may reservation. Gusto kasi ng mga Spanish, yung bibigyan mo sila ng time para makapag-ready sa service nila sa'yo. Kapag Monday, karamihan sa mga restaurants na mga small town ay sarado. Kaya mapapagugol ka talaga. Magandang interior design ng restaurant na napili namin. Tara, check natin kung masarap ang pagkain at kung magkano. Kapag weekdays, asahan mo na may set menu na ino-offer ang mga restaurants. Appetizer, main course, dessert na meron ng fixed price. Drinks or coffee na lang additional price. 22 euros ang set menu nila dito. Okay na okay na. Meron ding set menu for the kids. Kung pupunta ka ng Olot, kilalang kilala sila sa patatas na merong karne sa loob. Kaya wag na wag mo itong palalampasin. Ito mga na-order namin. Hindi masyadong nagustuhan ni Julia mga pagkain dito. Dry daw yung pasta na na-order niya. Hindi ko nga alam kung magrereklamo ba ako. Napansin ko kasi sa mga Spanish, kahit hindi nila nagustuhan or hindi okay yung pagkain, hindi sila magko-complain. Concern na concern sila sa mararamdaman ng tao kapag meron silang negative na sasabihin. Kaya pinipili na lang nila na tumahimik. Pero asahan mo, di na sila babalik sa restaurants mo. Ganun sila. Pero para sa akin, mas pipiliin ko na sabihin mo sa akin kung may mali ba sa pagkain or service. Kasi doon pwede tayo mag-improve, diba? Pero dahil hindi sila sanay na tumanggap ng negative comments, ay tumahimik na lang ako. Ito ang kinukulit sa akin ni Jana kanina pa. Gusto daw niya yung chocolate cake na nakikita niya. Kaya ito yung order namin for dessert at panakota. Dito sa Olot, matatagpuan ng isang sikat na company na gumagawa ng dairy products like yogurt, butter, etc. Ito ang La Fageda. Kailangan mong bisitahin ito lalo na at may mga anak. Kasi doon ipapakita nila sa iyo kung paano gawin ang popular yogurt nila at grabe, sobrang daming baka na pwede mong pakainin. Malaki ang farm, maraming domestic animals. Hindi na kami pumunta doon kasi puntahan na namin last year no hindi pa ako vlogger. Sayang, lately ko lang kasi naisip na bigyan ng stress ang buhay ko. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, maraming bulkan dito. Itong dinadaanan natin ay bulkan na kaya ganyan na itsura ng lupa dito. Sabi, there's a total of 40 volcanoes daw. Hindi ko na binilang, baka pumutok pa ang utak ko. Hinanap na namin ang parking, may bayad, pero mura lang naman. Dinala na rin namin ang stroller namin sa paglalakad. Di ko sure kung aayon sa daan, pero sure ako na hindi sasakit ang likod namin ng asawa ko. Flat naman ang daan na may konting bato-bato, kaya ideal din para sa mga may bit-bit na stroller. 30 minutes ang estimated time ng paglalakad papunta doon sa Crosscat. Pero kung may anak ka, times 2 mo na lang. Ganito ang mga bato na nakikita namin sa daan. Sabi ni Chef Jama, pwede daw itong gamitin sa pagluluto kasi mabilis uminit ang bato na to. Dahil binigyan niya ako ng idea, sabi ko mag-uwi kami ng isa. Awal do kunin yung mga volcanic stone na nandito. Pero sino ba may alam? We're not gonna take the stone. Kasi mabait kami. Ibabalik namin sa nature. If everybody comes and take a stone, what's gonna happen? Ayun, iniwan na namin. Bye-bye! Mas okay naman itong iuuwi namin. Kastanyas. Grabe. Kung alam ko lang, sana naglala ako ng gloves at malaking bag. Matinig, as in dapat maingat ka sa paglampot nito. Marami akong nakitang puno ng chestnut dito. Ngayon alam ko na kung saan ako mamimitas next year. Hindi na kami nagtagal dito kasi medyo malayo pa yung lalakarin namin. Mahirap na kasi gabihin sa daan. Mahina pa naman ang phone signal dito. Ito ang puno ng chestnut. Wala nang dahon. Dry na. Bukod sa hiking or biking, marami akong activities na nakikita na pwede pang gawin dito. Pwede kang sumakay ng kabayo at enjoy ang panoramic view sakay sa air balloon. Konti lang ang bahay na nakikita ko dito. Lahat sila nag-oola naman sa amin, pati yung mga aso.
5 PM na hindi pa rin kami nakakarating sa bulkan. In 1 hour, magdidilim na. Medyo nasistress na ako, pero bahala na. Hanggang saan na lang kami makarating kasi sa dami na lang napuntahan namin today, enough na sa akin. Kaya go with the flow na lang ako dito sa mga anak ko. Nagdidilim na, mukhang wala ng pag-asa. 400 meters pa yung lalakaran namin, tapos lobad na rin mga cellphone namin. Takot kasi ako sa oso. Ay wala palang oso dito. Umakyat na ako dito kahit matarik. Thinking from here, baka matanaw na namin ang bulkan. Ito nga, hindi ako nagkamali. Ito talaga ang itsura ng crosscut. Pero kita nyo naman, pareho lang naman. Dahil nga takot kami na gabihin sa daan, bumalik na kami. Kayo na lang pumunta, agahan nyo para di kayo matulad sa amin. Puki mo malaki. Ay, Julia! Ayan, uuwi na kami. Akala ko uwi na kami, hindi pa pala. Ang ganda ng sunset! Pinangako pala namin kina Julian dyan na babalik kami dun sa playground na nakita namin kanina. Naglaro kami for 30 minutes dito, nagmerienda. Libre mga playground kahit buong araw pa kayo dito. Uwi na kami kasi may pasok pa bukas sa mga bata sa school. 1 hour and 15 minutes pa ang biyahe. So guys, hanggang dito na lang video natin for today. Comment na lang sa baba kung anong pinaka nagustuhan mo sa video na ito. Hanggang sa susunod. Adios!